Alright, so this is my video before I went to the airport. First time natin malayo sa pamilya ng matagal at lalo na kay Sushi. So dito pa lang, nakita mo na yung kagustuhan niyang sumama. Siguro nararamdaman niya yung paalis na ang kanyang mami. Alam daw nila yan eh. Sige na nak, magkahamit ka na to. Tatawagan na sa TV ha, mamaya pagkita sa ano ka. Pag okay na yung ano mo, yung luggage mo. Pag wala ka ng ano eh, nakapasok ka na. Yung relax na lang. At yan ang mga huling bahagi. So syempre habang papunta sa airport, dapat kasama si Sushi. At ito yung mga nagatid sa akin, si Tati Bing, si Ate Beth, at si Kevin. At syempre, ang baby Sushi. So, kailangan nang sulitin habang nandyan pa. Banding muna habang nasa biyahe. At syempre, habang unti-unti na tayong nalalapit sa airport. Nandiyan na yung kaba, excitement. Galaw-halo na yung emotions. Pero, I believe and trust na kasamahan tayo ng Lord. At ito ang aking makinig ka sa akin. Aalis mo na ang mami. Ha? Tapos, sa CCTV tayo mag-uusap kasi hindi ka marunong mag-video call. Ha? Ha? Huwag kang malulungkot kasi may kasama ka naman sa bahay. Nandun naman si nanay. Tsaka mga tito mo. Ha? Tapos, hindi mo kayong damit ko. Nasaan si Kim? Tapos, baby, manig ka. Pag nalulungkot ka, dumikit ka na lang kay nanay, ha? Ha? Huwag ka magde-depress, ha? Saan trabaho si Kim? Ha? Babalik naman ako, Oh? ha? Ha? Huwag ka magde-depress. Jollibee sa? Diyan sa Petron. Ha? Huwag ka magde-depress, baby, ha? Ha? Dalawa naman yung bike. Alam mo naman, makakaya niyang dalhin yung araw-araw. Ha, baby? Bakit? Dalawa yung bike na nandun. Babalik naman ako. Dalawa? Oo, sabi ko. Ayan, at habang sila ay nagkukwentuhan sa likuran, syempre, sinulot ko muna yung time na kasama si Sushi. Siya talaga yung isa sa pinaka mamimiss ko pag alis ko. So, ayan, malapit na tayo sa NAIA Terminal 3. And since ang flight ko naman ay 1:45 pa, so at least 10 o'clock dapat nakarating na kami. Salamat dahil na ng Skyway at mas napabilis na yung biyahe natin. Si Sushi super abang din kung saan kami papunta. Minsan lang kasi yan nakakalabas, so super excited din siya kapag nakakalabas ng bahay, pero nakakalungkot lang kasi itong isang paglabas niya ay paghatid na sa kanyang mami papunta sa airport. Isa talaga sa prayer ko ay hindi siya ma-depress at hindi siya sobrang malungkot kasi sobrang matagal kami hindi magkakasama. Ito na, sobrang malapit na. Kakabiruan pa nga, ampunin daw si Sushi. No. No way. O, sa amin na lang. Sabi mo lang, hindi mo naman
Si nanay mag-aalaga niyan. Pinapakain ni nanay yan. Mas madalas pa nga yun nagpapakain kaysa sa akin. Lab ko. Lab. Para ano, kasi doon sa bahay eh. Lab. Na cellphone. Because I'm a vlogger. Nag-vlog ako doon. Kailangan ko ng bagong cellphone. Wow, masarilo. Dati naghahatid lang ako sa mga ate ko na nag-abroad, but now, ako na to. Ganito pala yung feeling. Sobrang nakakakabahan, di mo alam kung saan pupunta kasi first time at unang experience ko na makasakay ng aeroplano. Papuntang Boracay lang yun. Pero ngayon, nag-iisa na lang ako at hindi ko alam kung saan ako tutungo. So, syempre, dapat talagang kasama si Magda magtanong. So, after ko mag-check-in, lumabas ulit ako kasi feeling ko hindi pa sapat yung pagbababe ko kay Sushi. Umiiyak. Ano, parang bata pala yan? Oo. At least naka-check-in na yung dalawa? Wala, hindi over baggage. May pinabawas ng konti. Buti na isingit ko dito sa... Hindi sa bag mo. Bebe! Ano na ang mami? Para pa ng bata yan? Buti pwede pa mo. Ano naman? Matagal pa ng flight nila eh. Babe ka ha? Kailangan yung baggage sa check-in. Kasi... Ano, nakita na kayo ng mga kasama mo? Andun na yun sa taas. Ay! Pupunta na sila ng immigration. Sa immigration. So, I have to return. Pumunta muna kami dito sa OFW Lounge. Actually, nanap ko yung mga kasama ko at medyo nauna na sila. Susunod na lang ako. And while inside the airport, syempre first time nga, since mahaba pa yung time ng aming paghihintay, nag-ikot-ikot muna kami at napakarami pa palang stores inside. Bilihan ng pagkain, bilihan ng mga souvenirs, and whatsoever. So, ikot-ikot muna at maaga akong nagising pero hindi ako nakakain. Kaya habang naghihintay, lang kami bumili ng pagkain ng mga kasamahan ko at dito na ako ng breakfast. So, here's Ma'am Charisse and Ma'am Nancy. Sila yung mga kasama ko papuntang Osaka. So, pupunta muna kami sa Osaka for a 1-week training. And after that, lipat na kami sa kanya-kanya namin mga placements. So, after waiting, finally, tinawag na kami for boarding at kasama ko sa first batch, kaya ako yung unang tumayo. So, syempre, habang lumalakad, pasimple lang ng video. Pero deep inside, kinakabahan na. And, this is it. Talagang dilipad na tayo papuntang Japan. At magsisimula na yung panibago nating journey. So, papasok sa airplane. Siyempre, hintay muna. Preparation. Video muna. And nung nasettle na, syempre, pray for a safe flight. Naalala ko when I was a child, pangarap ko talagang makapagtrabaho sa Japan. Pero as an entertainer. Pero hindi yung plano ng Lord. I never thought na magkakatotoo pa rin pala ang pangarap ko na yun. Pero sa mas magandang kaparaan. At syempre, mas magandang trabaho. Kaya, thank God kasi
binigay niya pa rin yung childhood dream ko na makapunta ng Japan. So, syempre, part of the precautionary measures. Ayan. Syempre, makikinig talaga tayong mabuti, no? Dapat super attentive sa lahat ng instructions because we'll never know. Dapat kapag binibigyan tayo ng mga instructions, lalo na para sa ating kaligtasan, hindi natin ito basta-basta mananaglag. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately drop them. いただき、テーブルを元の位置にお戻しください。ドアクローズド時、機内での携帯電話での通話は禁止されております。当機はすべて禁Habang煙です。 pinapakinggan ko siya, napakasit. 電子タバコ、 Konting 一切の oras 喫 na 煙、 lang at puro 煙 ganyan や yung mapapakinggan 蒸気の出る器具の ko. ご使用はフィリピンの航空法で禁じられております。電 Bye Philippines for now, till I see you again. Alright, so on this part, let's both enjoy this beautiful view. Sobra akong na-amaze every time na titignan ko yung mga ulap na para bang gusto mo siyang hawakan. But syempre, it's very impossible, pero gusto ko siyang titignan. I really can't help myself but take a video of this wonderful view na gusto kong i-share sa inyo through posting this video. And sobrang nakaka-amaze. Imagine sa ating paningin, halos hindi na natin makikita yung mga tao na nandyan sa ilalim or nandyan sa baba. Pero ang Panginoon, walang distance sa Kanya. He is omnipresent. Kahit nasaan ka, kahit ang sitwasyon mo, nakikita ka niya. At alam ko na sa oras na yan, He is also watching at me. And not only that, but He will also guide me along the best pathway of my life. Kaya ang masasabi ko sa iyo ngayon, patuloy kang magtiwala at umasa na merong Diyos na laging handang gumabay at tumulong sa iyo sa anumang pagkakataon. Sabi nga sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Sa ibang version, He is our ever-present help. Lalo na sa mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, lagi siyang handang tumulong sa iyo. And I pray that this video will be a reminder for every one of us na lagi tayong humingi ng guidance sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin. God bless you everyone!